Maingat ang bawat takbang ni Roxanne. Takot siya makagawa ng kahit anong ingay na maging dahilan upang magising ang dalawang kasambahay na natutulog sa magkabilang silid. Katabi ng kwarto niya ang pinagtutulugan ni Tita Corazon at si Lola Barbara naman ay sa ibaba. Bit-bit ang sapatos sa topsider, walang kilati sa narating ng dalagang first floor ng bahay. Napigil ang paghinga na marinig ang mahinang ubo ng lola niya. Baka gising pa si Lola Barbara sa loob-loob niya. Ilang sandali siyang hindi gumalaw sa kinatatayuan, nakikiramdam at nang matiyak na tulog ang matanda sa silid nito na nasa ilalim ng hagdanan, patiyad na tinungo ni Roxanne ang malaking pinto na yari sa Nara. Pigil ang paghingang pinihit niyang saradura, bahagyang click ang pumukaw sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos maingat siyang lumabas. Nang muling inilapat ang pinto, idinikit ng dalaga ang kanyang tenga at nakiramdam ko may nagising sa loob. At nang matiyak na walang kaluskos na rinig sa loob ay dali-dali niyang sinuot ang sapatos at mabilis sa tinungo ang bakal na tarangkahan. Laking dismaya naman tuklasan na nakalak pala iyon. Nasa pag-iingat ng tita niya ang susi ng padlock. Lumingaling ang dalagita. Nakita niyang mayabang na puno ng mangga. Ang isang bahagi na malaking sangan nito ay nakalaylay sa labas ng kanilang pader. Naisip niya doon siya dadaan. Kaya niyang akitin ang punong iyon at kapag nasa itas na siya, manunuloy siya sa malaking sanga nito upang makalabas ng bakuran. Ganoon nga ang ginawa niya. Walang pakialam kahit pa nga nalulula siya. Ang tanging nais ng iyon ay ang makalabas ng bakuran at makarating sa kanyang pupuntahan. Sa wakas, nakalabas si Roxanne. Kung paano niya nagawa makakit sa puno at makababa sa customer na karamihan ay mga teenager. At kung bakit pumapayag ang naturang establishmento na pagpapasok ng mga minor de edad, iisang sagot. Dahil sa pera. Na magsimula uling pumailan lang ang awit na handog ng grupo, pakiramdam ni Roxanne humiwala na siya sa kanyang dating mundo. Titig na titig siya kay Eric, yung parang naiengkantong pakiramdam ay hindi eksaheradong ilapat sa nadarama niya ngayon. Ang mga mata ni Eric na kahit hindi partikular na sa kanya nakatutok, parang may magnetong humihila sa buo niyang pagkatao. Ang matangos itong ilong ay makikakitirang labi ng bawat bukas, tila naghahatid sa kanya ng kung anong damdaming sexual. Ang malamig na tinig nito ay tila humahaplos sa kanyang puso. Kung sa bagay, hindi lang naman siyang nasa ganong kalagayan, pati sina Michelle, Claire, Arlene, at iba pang kababaihang naroon. Pare-pareho sila nakanganga, para mga wala sa sariling hibang na hibang kay Eric. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Roxanne. Kung hindi niya kasi yun gagawin, may pakiramdam siyang sasabog ng kanyang puso dahil sa hindi may paliwanag na kaba, tuwa at kung paano pang anticipation. Hay, mapansin lang ako ni Eric kahit mamatay na ako bukas. Tirik ang matang kinikilig na sabi ni Claire. He, hindi yan namamansin ng bakla, no? Bulyaw ni Michelle. Babae ang type niyan. Che, at sino may sabi sa'yo? Kapag ba nasidus ko na yan, pwede ba naman niyang ignorahin ang beauty ko? Nakataas ang isang kilay. Padikwatong iningusan itong kasama. Hoy bruha, para sabihin ko sa'yo, ang beauty ko ang papansinin niya. Alam mo bang kapag pinupunta niya sa bahay ang kuya ko, parehang pa-charming yan sa akin? Mayabang na sabi ni Michelle. Napaling nga si Roxanne sa kaibigan. May idinulot na palinibog ko at matinding kirot sa kanyang dibdib ang tiluran nito. Palagi sa inyo si Eric? Hindi niya natiis na hindi isa tinig. Oo naman, kaibigan siya ng kuya ko, remember? Kaswal na tugon nito. Walang nahahalata sa timbre ng tinig niya na bahagyang may kinig dahil sa tinitimping damdamin. Nanahimik na lamang si Roxanne. Baka kung ano pang ikwento nito kapag nagtanong pa siya. Itinutok niyang muli ang pansin sa kumakanta. Matiim na titig na tila ba gusto niyang pukawin ang kamay nito na mayroon dito isang tagahanang sumasamba. Eric, piping bulong ng batang puso niya. Sana'y malaman mo may isang katulad ko na umaasam na sana'y mapansin mo kahit isang sulyap mo lamang sa kawi ko. Tila naman nasagap na isip ni Eric ang kanyang abang panalangin. Gumala ang paningin nito at dumako sa kawi nila. Sa pakiwari ng hibang na puso ni Roxanne, para sa kanya ang iting pinakawalan nito. Hello Michelle, this song is for you. Ginat-ngat ng paninibog ko ang puso ni Roxanne. Pinigil niyang sariling mapasigok. Gumante ng kaway si Michelle. See? Sabi ko sa inyo may dating ako sa kanya eh. Buong pagmamalaking sabi pa ni Michelle. Ilang piyesa pang kinanta ng grupo bago nagpahinga mga ito para sa 30 minutes break. Hello girls? Lumapit si Eric sa mesa ni Michelle. Pwede bang makishare? May pakiramdam si Roxanne na sa kanya iniuuko lang matamis ng iting iyon. Oo naman, very proud nga kami at kami ang pinagkukulan mo ng pansin ngayon. Walang inhibisyong sabi ni Michelle. Kahit may kadiliman halata pa rin nagpupungay ito ng mga mata. Kilig na kilig si Claire
Alumpihit sa kinaupuan. Halatang gusto nitong magpapansin sa soloista. Ipakilala mo naman ako sa kaibigan mo. Nakangiti nitong pahayag. Iginala nitong paningin sa mga kaharap na sa dakong halay sa mukha ni Roxanne tumigil ang mga mata. Mahigpit na kiniyom ng dalagita ang hawak na panyo. Kailangan niyang pigilan ng sarili. Sa mga sandaling iyon pakiramdam niya, bibigay siya sa maitingim na titig na iyon. Oh sure, ito si Claire, si Arlene, si Darlene, at ito naman si Roxanne, ang aming Maria Clara. Pero hindi na siya ganoon ngayon. Mula nang marinig niyang boses mo, naging ganyan na siya. Buong kamarisiyahang sabi ni Michelle, sa tono na may kahalong pangantsaw. Really? Gusto mo mga kanta ko? Tila naman na amused na nalupan tumiim ang titig ng lalaki sa nakayukong si Roxanne. Correction, hindi sa kanta mo, kundi sa'yo. Malanding pahayag ni Arlene na ipinilantik ang mga daliri sa mukha ni Eric para mapansin ito. Pati si Claire nakalata sa humahangang titig ng singer sa kaibigan nila. Lalo nagpayo-kuyuko ang dalagita, pilit na itinatago ang namumulang pisngi. Nice meeting you, Roxanne. Tila walang pakialam sa paligid na nilahad ng lalaki ang palad ng babae. Napaangat ang mukha ni Roxanne, pinilit na salubungin ang mata nito. Nice meeting you too. Sa tinig na tila may kuanang bumibikig ay nagawa niyang sagutin to. Tinanggap ang palad ng lalaki. Mariing pinisil ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ayaw pa ritong bitiwan ng kanyang palad. Ahem! May himig na iritasyon na tumikim si Michelle upang maputol ang tila na engkantong pagdadao palad ng dalawa. Siya nga pala. Kamusta din kayo? Patay mali siyang binalingan ni Eric ang tatlo pang pinakilala ni Michelle. Mabuti. OA na tinanggap ni Claire ang palad ni Eric. Pagkuway dinala ito sa labi ang palad na ginamit sa pakikipagkamay. Pati sina Arlene at Darlene kinilig din ang kamayan nito. Anong gusto ninyong drinks? Galing ni Eric kay Michelle. Palihim na sumalyap kay Roxanne. Kahit ano. Nagbalik ang matamis ng ngiti sa labi ni Michelle. Umorder ng 4 na ladies drink ang lalaki. Kamusta ka na? Ilang gabi na kami nagpupunta dito. Hindi mo naman kami pinapansin. Nagtatambong pahayag ni Michelle na halos idikit ng dibdib sa katabing lalaki. Hindi ko kasi kayo napupuna. Pangangatwiran nito. Mabuti nga't di kayo naupo ngayon sa may bungad. Nakilala tuloy kita pati na mga kaibigan mo. Pagkatapos ng 30 minutes break, bumalik na ulit si Eric sa stage. Ngunit ang pakikishare nito sa grupo, nag-iwan kay Roxanne na hindi maipaliwanag na kaligayahan. Bago kasi ito tuloy tumayo, binulungan siya nito kanina na di umano ang aawitin nito ay para sa kanya. Kung biro o totoo, bola o ano, wala siyang pakialam. Ang importante alam niyang may napoko na interes sa kanya ang hinahanga ang mga awit. Good evening once again, folks. This song is lovingly dedicated to the girl I met a while ago. Hawak ang electric guitar na pumako ang mata nito kay Roxanne. Nothing but love. Yon ang pamagat ng unang awit na tinutugtog nito sa gitara. Roxanne, this is for you. Walang pangingiming kumaway muna ito sa dalagita bago tuluyang umawit. Pumako ang paningin ng lahat kay Roxanne. Nalibugho ang mga ito dahil sa ipinagkaloob ni Eric na espesyal na trato. Umasim ang mukha ni Michelle. Palihim na sulyap ang pinukol nito sa kaibigan. Ganon din si Arlene at Claire. Bagamat, hindi kasing talim ng irap ni Michelle ang ginawa. Chika, mukhang type ka ni Eric. Pabulong na siniko ni Darlene si Roxanne. Ito lang ang tila hindi naaapektuhan sa ginawi ng hinahanga nilang singer. Palibasa mukhang tomboyish ito. Nilingon niya na may bahagyang ngiti si Darlene. Kahit pa nga sa katotohanan, kinikilig siya. Hindi naman niya ganap na mapawalan ng sarili dahil nga hindi naman gano'n nakagisnan niyang ugali. Pinalaki siya ng kanyang tita Corazon sa makalumang paraan. Ang uniformeng pinasusuot sa kanya ay mahabang palda at saradong-sarado sa may leeg. May oras ang uwi niya. Ang mga pangaral nito tungkol sa kagandaang asal ay buong puso niyang sinusunod dahil itong nakilala niyang magulang mula nang sabay na mamatay ang kanyang mama at papa. Nagbabiyahe noon ng guli ang mga ito sa Baguio na hindi inaasahan. Nabangga ang dalang jeep ng mga ito at nahulog sa bangin. Nalibang na ang kanyang tiya sa pag-aaruga sa kanya. Hindi pa rin ito nakakapag-asawa. Pero ang lahat ng mga sakripisyong ginawa nito sa kanya, isinantabi muna niya ngayon para lang makita si Eric. Ganoon kalakas ang pesang humihila sa kanya na hindi niya kayang supilin. Nang matapos ang unang piyesa, isa pang awitin ang pinarinig nito na lang nakapagpalugod sa puso ng dalagita. Beautiful in my eyes, napakiramdam niya, sa kanya pa rin inaalay ng lalaki. 2:00 na, nalibang siya, at ngayon kinakabahan siya. Paano kung nagising pa lang kanyang tiya o kaya yung lola niya?
Paano ko natuklasan itong nakahiga sa kamay na natatakpan ng kumot ay mga unan lamang pala. Ngunit ang lahat ng mga alalahaning iyon ay naglahong bigla sa ting nararamdaman niyang tumutulay sa bawat himaymay ng kanyang laman, ang laman ng init ng katawan ni Eric habang nakangkasiya sa motorsiklo nito. Nasa likod siya at nakahawak ng dalawang kamay sa baywang nito. Kahit naluluna siya sa tuloy na pagpapatakbo nito, wala siyang pakialam. Ang importante ang pagkakadikit ng mga katawan nila. Kung paano nangyari na ngayon ay magkaangkas sila ng lalaki sa motorsiklo nito. Malabo sa isip ni Roxanne. Ang tanging natatandaan lamang niya, sinundan siya nito na magtungo siya sa restroom. Niyaya nitong lumabas at di na siya nakatutol nang ihahatid siya maya-maya sa pag-uwi. It's almost 2 o'clock in the morning. Hindi dapat na nasa kalsada pang isang babaeng kagaya mo. Bahagyang nakakunot ang noon nito nang sabihin iyon. Tila pa nga bahagya naganganit ang mga bagang. Napatitig siya sa mukha nito. Alanganing formal na galit. Saglit na iniwan siya dito sa pinakapinto ng Tiger Palace at nagtungo sa hindi kalayo ang parking lot. Isang Honda motorcycle ang sinakyan nito at pinandar palapit sa kanya. Come, I'll take you home. Yaya nito sa kanya. Saglit na tila itinulos sa kinatatayuan ang nakamaang na dalagita. Hindi niya maunawaan kung anong ibig pahiwatig ng lalaki at iniisip niya kung paano siyang aangkas dito. Hey, come on! Naiinip na pukaw nito. Paano ko sasakay dyan? Dito, sa likod ko. Hindi ako sanay, baka mahulog ako. Don't worry, kumapit ka lang na mabuti sa akin. May mga kasama ko sa itaas. Nasabi na lamang niya. Huwag mo silang iintindihin. Mga lasing lang ang mga yon, hindi ka nahahanapin. Buong kasimpatiko hangumiti ang lalaki, tila nag-aanyaya ng pagtitiwala. Para namang nahihipnotismo na pinaunlakan niyang hinihiling nito. Nang umangkasi sa likod nito, agad niyang nadama ang init na nagmumula sa katawan nito kahit pa nga makapal ang suot na jacket. Hindi tuloy niya malaman kung paano iniyakap ang mga braso sa katawan nito. Give me your hands, baka mahulog ka. Walang babalang iniyakap ito sa sariling braso. Ang makinis niya. Lalo na tulala ang dalagita. Ang nais lang niya kanina ay mapansin ito. Kahit pa paano ay mapag-ukulan ng pansin. Napakasarap na nadarama niya ngayon. Ilang sandali pa, tumatakbo na sa tahimik na kalsada ang motorsiklo. Parang pelikula. Siya ang bidang babae at ito ang bidang lalaki. Parang slow motion sa kanyang isipan ng mga tagpong ginagawa nila ngayon. Hindi dito ang daan pa uwi sa amin. Puna ni Roxanne na mapansing ibang daan ang tinutumpok nila. Alam ko, iikot lang tayo para kasing ayoko pang malayo ka sa paningin ko. Malabo sa kanya ang mga ganoong pangungusap, ngunit nagdudulot iyon ng hindi may paliwanag na saya sa kaibuturan ng puso niya. Sa isang maliit na park, nararaanan nila. Tinigil ni Eric ang motorsiklo at inalayan siya rito na makababa. Para namang maamong tupa na sumunod na dalagita, sa mga sandaling iyon, parang Panginoon ang tingin niya sa hinahangang salawista na kahit ano yatang halingin nito ngayon, tila hindi niya kayang tanggihan. Bakit dito? May gumagapang na kaba sa dibdib ni Roxanne. Kahit inosente pa siya, alam niyang maaaring may maganap sa isang lugar na katulad ng kinaroroonan nila. Isang madilim na park. Tahimik at halos wala ng katao-tao. Well, I just want to talk to you. Iniupo nito ang dalagita sa isang bench, tinabihan at tinuli ang mga mata. Ano naman ang pag-uusapan natin dito? Nanginginig ang boses niya. Pinipilit hilahin ang palad na hindi nito binibitawan. Kung ilang taon ka na, kung bakit naroon ka sa ganong klaseng lugar, sa ganong oras ng gabi. Ang tingin ko kasi sa iyo kahit ang modernang pananamit mo, may nakatago ka pa ring hinhin. Lalo pang namula ang pisngi ng dalaga. Masasabi ba niya na ito mismo ang dahilan kung bakit niya ginagawa ngayon ang mga bagay na hindi niya naman nakagawian? Nagaya kasi ako ng mga kaibigan ko. Sabi na lamang niya, ilang taon ka na? Teka, huhulaan ko. 15? 16? Ayaw niyang isipin ito na napakabata pa niya. Gosh, at sa ganoong lugar ka pumupunta? Parang may paggangalit sa mga bagang nito. Bakit? Marami rin namang mga kabataan doon ah. May iritasyon sa tinig niya. Unti-unti na siya nakakabawi sa nakakalito at nakakabiglang sitwasyon na nasusuungan. Kahit na, you're not supposed to be there. Hindi bagay sa katulad mo ang malulong sa ganoong lugar. Ano bang pakialam mo? Kanina lang naman tayo nagkakilala. Ipinahahalata na niya ang pagkainis. Nabipiko na siya sa mga sinasabi nito na tila tatay na nangangaral sa anak. Ewan ko. Di ko nga rin alam kung bakit nakikialam ako sa iyo eh. First time nga rin nag-angkas ako ng babae sa motor ko. Dapat ba siyang matuwa? Kinikilig siya.
Yun ang nadaraman niya. Sus, sa dami ng fans mo sa Tiger Palace, imposibleng isang katulad ko lamang ang pagkakabalahan mo. Paingos niyang sabi. Pagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang paniwalaan ang matamis sa dila nito. Iba ka. Unang kita ko pa lang sa iyo kanina, pakiramdam ko, pumitig na kagad ang puso ko. Seryosong pahayag ni Eric. Alam ni Roxanne na may mali na sa sitwasyon. Posibleng kasinungalingan na namumutawi sa labi ng lalaki ngayon, titig na titig sa mapula niyang labi. Ngunit pinili niyang pumikit na lamang ng dahan-dahan itong ilapit ang labi sa kanya. Unang halik, unang pagbaha, ng sari-sari at nakakalitong emosyon. Hindi niya makakalimutan ang tagpong ito. Halik na pahiwari niya tumagal ng ilang saglit. Ilang saglit na tila nagpaikot sa kanyang kamalayan at katinoan. Napapikit siya habang nakatingala. Kahit nang lumayo ng labi ng lalaki, wala pa rin siyang kagalaw-galaw sa kinaupuan. Kaya't napahiya pa siya na magmulat siya ng mga mata. Titig na titig ito sa kanya. May pilyong itin na nakaguhit sa labi nito habang buong kasiyang minamasa ng kanyang anyo. Dagli siyang kumalas sa pagkakayakap dito. Inilayo ang kanyang katawan. Hindi siya makatingin ng diretso. Why do I have this feeling na ayoko nang mawali ka sa paningin ko? Anas nito. Parang nalulunod sa tuwa ang puso niya. Kung ito ay panaginip, o kung lasing lang siya sa dalawang kopita ng margarita, naidasal niyang sana'y totoo itong nagaganap at hindi bahagi lamang ng mga nauna niyang emosyon. Hinawakan ni Eric ang kanyang baba at bahagyang tinaas ang nakayuko niyang mukha. The sweetest lips I've ever kissed. Muling bababa ang mukha nito o paminsan pa'y damhin ang labi ni Roxanne. Unti-unting nangalog ang mga tuhod niya. Habang tumatagal, lumalalim ang halik na iyon. Hindi malaman ni Roxanne kung paano yung tutugunan. Parang wala sa sariling iniyakap ang kanyang mga braso sa batok nito.